Bawat lugar ay halos may kwentong kababalaghan at misteryo. Hindi lang dito sa bansa natin, kundi pati na rin sa buong mundo. Ngunit bihira lamang ang mga taong may kakayahang makakita, makarinig, makadama ng mga bagay at pangyayaring kakaiba at mahiwaga. Ilan lamang sa atin ang may kakayahang makausap ang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sila yung mga taong bukas ang third eye o ikatlong mata. Marami ring nakakikilabot na karanasan ang naiengkwentro ng mga taong ito na madalas ay hindi natin pinaniniwalaan at kung minsan pa nga ay ating tinatawanan lamang. Halina't pakinggan natin mga ka-Fire Eye ang nakasisindak na kwentong naganap pa umano noong dekada 60. Ayon sa letter sender nating nagpapatago na lamang sa pangalang Jorge. Ito ang kwento kung paanong nakilala ng 16 na taong gulang na batang si Jorge ang isang 16 anyos na dalagita mula sa baryong katabi nila. Taong 1963. Nagkakilala kami ng isang dalagita na tatawagin ko na lamang na Lupita. Ilang linggo lamang bago bumagsak ang nababalitang uhaw sa dugo na kulto na kumikilos sa aming baryo. Ito ang kwento kung paano kami naging magkaibigan at kung paano niya ipinagkatiwala sa akin ang mga impormasyon tungkol kay Magdalena na kilala bilang ulo o madrina ng kultong naghatid ng matinding perwisyo noon sa aming baryo at maging sa mga karatig pang lugar. May isang nakahiwalay na tila bahay aliwan sa dulo ng kalye na nakaakit sa akin. At sa isang pagkakataon, naglakad ako sa 2 o 3 block lagpas sa aming ligtas na lugar upang tingnan ito. Masyado pang maaga at marami pang nangyayari roon. Pero kumuha kami ng mga kasama ko ng mesa at umorder ng alak. Nagsimulang mag-ikot ang mga babae para alamin kung ano ang gusto namin. Hanggang lumapit sa akin ang isang batang babae na may inosenteng muka. Ngunit nagulat ako nang bigyan niya ako ng nakakalukong ngiti. Naging magkaibigan kami ng mga sumunod na buwan. Tagsibol ng 1963, pumunta ulit ako doon sa bahay aliwan para lang makita siya at binilihan ko siya ng inumin. At kahit na hindi siya umiinom, ay kailangan niyang umupo sa tabi ko. Maya-maya, binayaran ko na lang ang kwarto para lang makapag-usap kami. Ilang beses na may kumatok sa pinto. At kung gusto ko raw ng mas mahabang oras, ay kailangan kong magbayad ulit. Ni minsan ay hindi ko siya hiniling na makipagtalik sa akin. At hindi niya rin naman ako inalok. Nalaman ko na siya ay isang kung tawagin ngayon ay 6 live mula sa kabilang baryo. Masyado pa siyang bata para maging isang profesional na puta at malinaw na siya ay pinidit lamang sa mundo ng prostitusyon upang protektahan ang kanyang pamilya. Bigla ay binalikan ko sa isip ang mga naunang pangyayari bago ko pa siya makilala. Nagsimula ang 1962 hanggang 1963 na pagpasok ko sa eskwela. Karamihan sa amin ay nagsimulang mag-aral ng magkakasama bilang mga elementary student noong 1952. Humigit kumulang kalahati ng mga batang lalaki ay mula sa medyo may sinasabi sa buhay ng mga pamilya. Bagamat nagalit sa amin ang mga pampublikong paaralan, marami pa rin ang aming mga kaibigan.
Madalas kaming makipag-away noon para makuha ang respeto nila. Kaya naging matigas ako, matapang at matibay sa pakikipagsukatan ng lakas. Maliban sa pagiging kilala bilang mga batang siga sa baryo namin, ang tunay na kadahilanan ay kung ikaw ay isang atleta o hindi. Ako ay isang atleta at ang aking tiyuhin ay ang coach namin na nagpahirap sa akin ng doble. Sinanay niya ako na maging mahusay sa loob at labas ng field. Ang lahat ng mga batang nag-aaral sa paaralan namin ay mga kilalang atleta at ang mga batang lalaki sa pangkalahatan ay matatalino at mahilig makipagsapalaran. Nabusog namin ang aming mga umuusbong na libido sa mga paminsang-minsang paglilibot sa hangganan patungo sa tinutukoy kong bahay aliwan. Narinig namin lahat ang mga kwento tungkol sa lugar na iyon at dala ng kuryosidad, hinanap namin yon. Iniisip namin kung ang alinman sa aming mga narinig ay totoo at kailangan naming makita para sa aming mga sarili. Ang hindi ko alam ay isang organisadong sindikato ng krimen ang nagtustos ng mga babae sa mga bahay aliwan. Ang mga batang babae ay hindi kailanman pinayagang manatili sa anumang isang hangganan na bayan ng higit sa isang buwan. Sa ganoon paraan, hindi sila maaaring umibig sa sinuman sa mga lokal na lalaki o subukang iwanan ang kanilang pagiging profesional na puta. Pagkatapos ay mayroong mga kagaya ni Lupita na hindi pag-aari ng sindikato at kailangan magbayad para sa espasyo sa isang bahay aliwan at para sa isang silid. Tuwing Biyernes ng gabi, nagkikita-kita kami ng mga kaibigan ko at pagkatapos ay sabay-sabay kaming magtutungo sa bahay aliwan. Ang nasabing lugar ay nasa daan patungo sa dalampasigan, patungo naman sa silangan palabas ng amin. Sa pagkakaalala ko, tila 5 o higit pang milya sa labas ng bayan. Ngunit maaaring higit pa. Nang makita namin ang mga ilaw ng bahay aliwan, kumanan kami. Tumambad sa amin doon ang isang maruming kalsada at pagkatapos ay dumaan naman kami sa isang kalsadang puro lubak. Ang kalsadang iyon, tulad ng isang minahan, ay maaaring mabilis na sirain ang suspensyon ng isang sasakyan kung hindi maingat ang nagmamaneho. Ang mga ilaw ng bahay aliwan ay tila lumikha ng isang eteryal na tanawin at isang kumikinang na simboryo sa ibabaw nito. Mula sa malayo, ito ay parang isang surreal na karnabal na may mga ilaw ng bawat kulay. Kumikislap ng mga palatandaan at musikang dumadagungdong mula sa entablado kung saan nagsasayaw ang kanilang mga mananayaw. Sa magkabilang gilid ng pangunahing kalye ng kabilang baryo na hindi simentado ay mayroong isang pangalawang kalye at mga tawiran na kalye kung saan ang maliliit na silid ay inuupahan ang mga babae para sa kanilang paggamit sa pakikipagtalik. Ang mga kalapating mababa ang lipad kung ituring ng lipunan ay yung mga babae mula sa edad na 50 at maaaring mas matanda hanggang sa napakabata. Naaalala ko noong bata pa ako, hindi ko maintindihan kung paano nila maipagkakasundo ang maraming relihiyosong mga imahen na nagpapalamuti sa mga dingding
ng kanilang mga silid sa pakikipagtalik. Hindi ba sila natatakot na mapunta sa impyerno tulad ng itinuro sa amin sa paaralan? Gayunpaman, nang ako ay tumanda at lalo nang pagkatapos ko makumpleto ang aking pag-aaral sa kolehiyo, ay bumalik ako sa nasabing lugar. Nagkaroon ako ng malaking habag at pag-unawa para sa mga babae ngayon. Marami sa mga babae may mga anak na kasunod na naghihintay sa labas para sa kanilang mga ina na magsagawa ng negosyo. Hihilingin sa kanila na lumabas ng silid at pumunta sa kalye at tatawagin muli pagkatapos magsagawa ng negosyo ang kanilang ina. Bihira kaming pumasok noon ng mga kaibigan ko sa napakataas na pwesto dahil sa takot na makilala kami ng isa sa mga kumpare ng aming mga ama. Malaking bilang ng aking mga kaibigan ang nagkaroon ng kanilang unang sexual na karanasan sa mga kasambahay ng kanilang mga ina. Minsan ay napagtripan ako ng isang lasing na matandang mayaman, ngunit agad niyang hinila palayo sa akin ang kanyang mga kasama. Mabuti na lamang at hindi ako nasaktan. Napakabilis ng mga pangyayari, kaya halos wala akong oras noon para sumuntok. Noong mga taong iyon, ako ay isang matangkad na binatilyo na may maangas kong pumorma. Palaging nakasuot ng usong kamisita at pantalon. Ganyan ang pananamit ng mga astig na batang lalaki noon, kaya kami minahal ng mga babae sa kabaret. Alam nilang kadalasan ay may mga pera kami sa aming mga bulsa. Namumugod tangi kami at palaging pinipili sa lahat ng mga customer. Palibasa ay malinis kami at mabango. Kapag kami ay papasok sa isang kabaret na madalas ay isang grupo ng 4 o higit pa, natutunan namin na huwag umupo sa masyadong malapit sa entablado. Ang bawat isa sa 4 o 5 pangunahing kabareta o bahay aliwan ay may ilang bouncer, pati na rin ang isang lalaki sa harap na naglalako sa mga oras ng pagsisimula ng palabas. Kilala nila kaming lahat at maganda ang tip namin sa kanila. Ang pinakamahusay sa pagtatanghal ay mula sa malalaking lungsod at palaging nagsisimula pagkatapos ng hating gabi. Balik tayo sa babaeng naging kaibigan ko na mula sa kabilang baryo. Seryoso kaming nag-uusap. Minsan ay tinanong ko siya kung saan ang tahanan nila ng kanyang pamilya. Napuno ako ng kuryosidad, kaya naman naglakas loob akong magtanong sa kanya. Bakit ka nagtatrabaho bilang isang patutot dito sa lugar na ito, Lupita? Ipinaliwanag niya na napilitan lamang siyang pumasok sa prostitusyon dahil ang kanyang pamilya ay binihag ng isang grupo ng kampon umano ng demonyo. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod upang maprotektahan ang mga ito. Nalaman ko ring halos magkaedad lamang pala kami. At siya ay pinilit sa prostitusyon ng isang kakaibang relihiyosong kulto na sumakop sa kanilang baryo. Noong mga panahong iyon, mahirap para sa akin na maunawaan kung ano ang isang kulto. Naging mahirap para sa akin na paniwalaan ang kanyang mga kwento. Ngunit gusto ko pa ring marinig ang mga iyon. Napakaraming taon na ang lumipas at halos hindi ko na matandaan ang pangalan niya. Kaya Lupita na lamang ang itinawag ko sa kaibigan kong iyon. Sa kanyang silid na ibinahagi niya sa iba pang mga kababaihan ay nagpakita ng mga relihiyosong larawan ng mahal na Birhen, kasama
ang maliliit na estatwa ng mga santo katoliko. Paanong sa klase ng trabaho mo ay naniniwala ka pa rin sa Diyos? Nagulat ako nang bigla siyang umiyak. Ipinaliwanag niya na naniniwala siya at nananalangin sa Birhen na protektahan ang kanyang pamilya, na huwag patayin ng mga bumiyag sa mga ito, na ang kulto ng magkapatid na Hernandez. Inilarawan ni Lupita ang baryo nila bilang isang ejido ng hindi hihigit sa 20 pamilya na may kabuuang humigit kumulang 75 katao. Ang sistema ng ejido noong 1960s ay mayroong maraming matabang lupa at tubig sa mababang lugar sa tabi ng ilog na umaagos pababa mula sa mga bundok. Ang baryo ni Lupita ay walang formal na pamahalaan, walang tagapagpatupad ng batas, walang simbahan at walang paaralan noong 1962. Pinili ng mga ehidataryos ang kanilang pamumunong konseho na gumawa ng sarili nilang mga patakaran at namuhay ng tahimik. Buhay komunal na nagbibenta ng kanilang mga tanim na mais sa mga ahente ng gobyerno na dumaraan doon upang bumili ng kanilang mga ani. Maayos naman ang lahat sa lugar namin. Hanggang sa dumating sina Santos at Hernandez doon. Hindi malinaw kung bakit pinili nila ang aming baryo para sa kanilang operasyon. Ngunit ang dalawang magkapatid, na kriminal pala, ay nagpanggap na mga matapat na tagasunod o lingkod ng isang makapangyarihang diwata. Ang mga kababaryo ko ay hindi nakapag-aral at hindi marunong bumasa at sumulat. Kaya ang kanilang mga isipan ay madaling manipulahin upang maniwala sa napakalaking pabulan ng ginto sa aming baryo. Sa aking 40 taon na paglalakbay sa labas ng bansa, nakaengkwentro ako ng maraming kwento ng mga nakabaon na kayamanan, lalo na sa mga kuweba. 14 na taong gulang daw si Lupita nang dumating ang magkapatid na Hernandez sa baryo nila. Agad siyang napansin ng mga ito dahil sa taglay na gandang kaakit-akit na babagay umano sa kwadra ng mga puta. Nakumbinsi ng magkapatid ang kanyang mga magulang na dapat siyang pahintulutan na makipagtalik sa mga ito dahil iyon daw ay kalooban ng mga Diyos. Tiniyak na magkapatid na Hernandez sa mga taong naninirahan sa lugar ni Lupita na sila ay ipinadala ng isang sinaunang babaylan upang kunin ang ginto na itinago sa mga kuweba ng bundok ilang siglo na ang nakalilipas. Sinabi rin ng mga ito na sila ay malapit ng yumaman. Sinabihan ng dalawa ang mga kababaryo ni Lupita na kung ang mga ito ay makikipagtulungan, lahat ay yayaman. Kaya naman, si Lupita at ang ilan pang mga kabataang babae sa nayon ay ipinagkatiwala ng mga magulang ng mga ito sa magkapatid na Hernandez na naninirahan sa isa sa mga walang taong bahagi ng baryo sa paanan ng bundok sa ibaba ng mga kuweba. Gumawa ng mga kakaibang ritual ang dalawa na kinabibilangan ng pagpapausok ng insenso at paghahain ng hayop na isinagawa sa isa sa maraming kuweba sa bundok upang higit na makumbinse ang mga lokal sa kanilang supernatural na kapangyarihan. Maluhaluhang inilarawan ni Lupita kung paano gumuho ang kanyang mundo bilang isang dalagitang inosente at berhen nang ibigay sa magkapatid na lalaki para makipagtalik sa edad na 14. Nagmakaawa siya
sa kanyang ina para sa proteksyon, ngunit ito ay walang kakayahang ipagtanggol ang pobreng dalagita. Ang kanyang ama naman ay naging miyembro ng kulto na hibang sa droga. Isang taon, walang nakuhang ginto at ang mga taga-baryo ay hindi na mapalagay. Unti-unti nang napansin ng mga ito ang pagpapanggap ng magkapatid na Hernandez. Nagkasundo ang lahat na kumprontahin ang mga ito, ngunit sa halip na umamin ay nagpa siyang aalis at nangakong babalik, kasama ang sinasabi ng mga ito na diwata bilang patunay. Ang tinutukoy ng magkapatid ay ang naging espiritual na pinuno ng kulto ng mga ito nang lumaon. Pumunta ang magkapatid sa kasunod na baryo, hindi kalayuan mula kina Lupita. Nagsimulang maghanap ang mga ito ng isang patutot na maaaring magpanggap bilang isang diwata. Nahirapan man noong una ay hindi sumuko ang dalawa, hanggang sa makilala ng mga ito ang isang dalagitang nagngangalang Magdalena, isang batang patutot sa isang kabaret na may reputasyon sa pagiging baliw. Sinabi rin ng babae na ito ay isang manghuhula at kaya rin ito umanong makipag-usap sa mga espiritu at mga namatay na tao, kabilang na ang espiritu ng isang punong babaylang patay na sa loob ng halos 50 taon. Isang delikadong plano ang inialok ng magkapatid na Hernandez, ngunit si Magdalena at ang kapatid nito ay tinanggap ang idea ng isang kulto na kanya umanong pamumunuan. Pumayag itong samahan ang magkapatid na Hernandez pabalik sa kuweba, kung saan naninirahan ang dalawa. Hindi malinaw kung ano ang intensyon ng babae sa pagsama sa dalawang mapagpanggap na magkapatid pabalik sa baryo ni Lupita. Nakabalat kayo nga ito bilang isang diwata. Ipinakilala si Magdalena sa baryo sa pamamagitan ng isang ritual sa kuweba, kung saan bigla itong nagpakita sa pamamagitan ng napakaraming usok ng insenso at nakadamit ng kagaya sa mga diwata at engkantada. Naging matagumpay ang plano ng magkapatid na Hernandez. Sa isang peking costume at nagkukunwaring diwata ay nakuwang muli ng mga ito ang tiwala ng mga taga-baryo, partikular na ang mga magsasaka. Inutusan ni Magdalena ang mga piling miyembro ng kulto upang makipagtalik dito. Bagamat nagulat noong una, ay agad ding napalitan ng pananabik ang mga napiling miyembro. Nakapagtataka at mahirap unawain kung ano ang inaasahan ng magkapatid na makukuha mula sa isang maliit na bilang ng mga magsasaka sa isang maliit na baryo. Ang kapatid pala ni Magdalena ang nagsilbing bugaw nito noon habang nasa masalimuot na mundo ng prostitusyon. Natuto rin itong gumamit ng marijuana at droga na naging sanhi upang makaranas ng mga halusinasyon. Si Magdalena at iba pang mga makamundong pantasya. Dahil sa nararanasang pagkilala at pagsamba sa mga taga-baryo, habang tumatagal ay unti-unti nang tumatatak sa isip ng babae na isa nga talaga itong tunay na diwata. Mabilis na lumala ang kalagayan at sakit sa pag-iisip ni Magdalena at hindi nagtagal. Hinihingi na nito ang mga ritual sa pakikipagtalik at pag-inom ng dugo. Hindi naglaon ay naging sunod-sunod na ang paghiling nito ng sakripisyo ng tao. Naniniwala si Magdalena
na kung ipagpapatuloy nito ang pag-inom ng sariwang dugo, mapananatili nito ang taglay na kabataan at kagandahan. Gumawa ang magkapatid na Hernandez ng primitibong altar sa isa sa mga kuweba sa bundok at nagsasagawa ng mga ritual ng dugo. Una ay sa mga hayop at pagkatapos ay sa mga taga-baryo naman. Dalawang miyembro ng kulto ang nagpahayag ng pagsalungat, kaya naman hinikayat ng magkapatid ang mga ito na magtungo sa yungib. Doon ay pinagtulungang patayin ng dalawa ng mga taga-baryo, alinsunod na rin sa utos ni Magdalena. Dinukot ng mga ito ang mga puso ng kamamatay lamang na taksil na mga miyembro ng kulto ng mga ito. Sa sandaling iyon, naging ganap na ang paniniwala ni Magdalena na ito ay isang totoong diwata. Kaya naman, kinausap nito ang mga kababaryo ni Lupita. Nasaksihan naman ninyo ang kinahantungan ng dalawang taksil na miyembro ng ating banal na samahan. Ang sino mang magtangkang sumuway sa akin ay makatitikim ng tiyak na kaparusahang kamatayan. At nais ko rin ipabatid sa inyo na mas madali ninyong matatagpuan ang mga kayamanan ng nayong ito kung magpapatuloy ang paghahandog ninyo ng mga alay sa akin. Ayon kay Lupita, si Magdalena ay may sakit sa pag-iisip. Dahil sa pagkabaliw ng mga miyembro sa droga, ay nagsagawa ang mga ito ng mga pagtatalik na binubuo ng isang grupo. Pinalakas din ng marijuana at payute si Magdalena, kaya mas naging mapusok ito at makamundo. Tinukso nitong makipagtalik ang halos lahat ng mga kalalakihan sa baryo. Ayon pa kay Lupita, maituturing si Magdalena bilang isang relihiyosang panatiko na may mga maling paniniwala. Isang markadong sexual na kabuktutan na ipinahayag sa pamamagitan ng pagkonsumo ng dugo ng mga biktima nito. Isang kakilakilabot na sadismo kung saan nagsagawa ito ng maraming krimen, gaya na lamang ng pakikipagtalik sa kadugo, fetishismo at pedophilia. Ganap na tinawag si Magdalena bilang isang aswang mula nang uminom ito ng dugo mula sa kalis, na ayon dito ay isang ritual para sa pagdadala ng mga espiritu at pagsasama-sama ng mga elemento. Nang minsang panawan ng uliratang babae, ay nagwika ito ng isang tila katutubong lingwahe. Ang mga taga-baryo na nakauunawa sa sinaunang tradisyon ay lalong tumibay ang paniniwala na si Magdalena ay isang totoong diwata. Ang paghahandog ng mga miyembro ng kulto nito ay nagpatuloy sa loob ng 2 buwan noong tagsibol ng 1963. Hanggang isang gabi, habang namamasyal ang binatilyong nagngangalang Sebastian, ay may naulinigan itong mga boses na nagsisigawan. Tila ba ang mga iyon ay nagkakasiyahan. Dala ng kuryosidad ay hinanap ng binatilyo kung saan nagmumula ang ingay na kanyang naririnig. Natuklasan niyang nagmumula iyon sa isang kuweba sa di kalayuan. Walang pag-aalinlangang naglakad patungo roon si Sebastian at pumasok hanggang sa loob ng kuweba. Ngunit sa pagtataka nito, ang mga sigaw na tila nagsasaya ay naging mga panaghoy
mga malalakas na hiyaw ng mga taong nasasaktan at nahihirapan. Bagamat unti-unting nakadarama ng takot, ay hindi pa rin umalis doon si Sebastian. Nagtago ito sa isang malaking tipak ng bato at sinilip kung ano ang nagaganap sa pinakaloob ng bahagi ng kuweba. At doon ay nanlaki ang mga mata ng binatilyo dahil sa matinding panggigilalas. Halos hindi ito makapaniwala sa mga nasaksiyan. Pakiramdam ng binatilyo ay tumigil sa pagtibok ang puso nito ng mga sandaling iyon. Dahil sa labis na pagkasindak ay hindi sinasadyang nabuwal ito sa lupa at lumika iyon ng ingay. Nang lumingon ang isang nakakatakot na nilalang sa kinaroroonan ng binatilyo, ay halos mapasigaw ito sa labis na takot. Ngunit kahit nanghihina dahil sa mga natuklasan sa loob ng yungib, ay tinipon nito ang lahat ng lakas upang makabangon at makalabas ng kuweba. Pagkatapos ay walang lingon-lingon na tumakbo ang binatilyo palayo sa malaimpyernong lugar na iyon. Inubos nito ang lahat ng lakas at binilisan ng pagtakbo dahil pakiramdam ng binatilyo ay may mga humahabol dito. Sa halip na sa tahanan ng mga ito siya tumungo, sa pulisya ng kabilang baryo humantong si Sebastian. Nagulat ang mga pulis na naroon sa biglang pagdating na humahangos ng binatilyo. Nang makabawi sa pagkagulat, ay tinanong nila ito kung ano ang problema. Tulong! Kailangan nila ng tulong! Nagkunot noong nagtanong muli sa binatilyo ang isang pulis kung ano ba ang ibig nitong sabihin. May mga aswang doon sa kuweba. Kailangan nating iligtas sa mga taong biyag nila. Ngunit imbis na paniwalaan, ay tinawanan lamang ng mga pulis ang binatilyo. Alam mo iho, antok lamang siguro yan at marahil pagod na rin dahil sa maghapong pagsasaka. Mabuti pa, umuwi ka na at magpahinga. Hayaan mo, ihahatid ka ng isa sa mga kasama namin at baka kung saan ka na naman makarating. Laylay ang mga balikat na sumunod na lamang si Sebastian sa mabait na pulis na naghatid dito pa uwi. Nagpakilala ito bilang si Luis. Sinamantala ng binatilyo ang pagkakataon habang nasa daan ang mga ito. Paulit-ulit na nakiusap kay Luis si Sebastian na samahan nito sa kuweba sa baryo ng mga ito upang iligtas ang mga bihag ng aswang. Kinabukasan ay nagulat si Sebastian nang bumalik sa tahanan ng mga ito ang pulis na si Luis. Halos hindi ako makatulog kagabi, Sebastian. Pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi mo at nararamdaman kong nagsasabi ka ng totoo. Kaya sasamahan kita. Iligtas natin ang mga biyag ng bumpera sa sinasabi mong kuweba kung totoong aswang nga ang mga nakita mo kagabi. Bago pumunta sa nasabing kuweba, ay ipinaalam muna ni Luis ang plano sa mga kasama nitong pulis. Natapos ang araw na iyon na hindi bumabalik si Luis. Nang umabot iyon ng 2 araw, ay baliwala lamang sa ibang kasamahan ng binata ang pagkawala nito. Ngunit may isang kasamaan si Luis na hindi nakatiis at nakaramdam ng pagkabahala. Nagtungo ito sa tahanan ng mga magulang ng magsasakang si Sebastian at nagulat ito nang malamang maging ang binatilyo ay 2 araw na ring nawawala. Walang kaide-ideya ang pamilya ni Sebastian kung saan ito nagpunta. Nang maiulat ng pulisya ang tungkol sa pagkawala ni Luis, kaagad na dumating sa baryo ni Lupita
ang isang grupo ng mga pulis at isang maliit na detachment ng militar. Hinanap ng mga ito ang nasabing yungib at naghanda para sa isang shootout. Sa kasamaang palad, bago pa man matunto ng mga ito ang kuweba kung nasaan ang kulto ni Magdalena, ay kasama ng naialay sina Luis at Sebastian kasabay ng isang ritual. Naabutan ng mga alagad ng batas ang dalawa na nakapako sa isang tila krus na kahoy. Wala ng buhay at wakwak ang mga dibdib pababa sa puson. May mga bakas din ng mga ito ng natuyong dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Sinubukang magtago at tumakas ng magkapatid na Magdalena at Eleazar, subalit natuntun din ng mga ito ng mga pulis at sundalo. Dinakip ang dalawa at kalaunan ay nilitis dahil sa maraming kaso ng pagpatay. Sina Magdalena at Eleazar ay kapwa na hatulan ng 50 taong pananatili sa bilangguan. Ang magkapatid na Hernandez naman ay kapwa napatay sa shootout. Nabaril si Santos habang si Cayetano naman ay pinagtulungang patayin ng galit na mga miyembro ng kulto. Sa kabuuan, sa pagitan ng 1962 hanggang 1963, umabot sa 16 na mga taga-baryo ang pinatay ng kulto ni Magdalena. Kabilang na ang mga pulis at sundalo na nasawi sa naganap na shootout sa yungib. Ang mga natirang buhay ay nanatiling tikumang bibig, kaya hinayaan na lamang ng gobyerno na mamuhay muli ng normal ang mga ito. Sina Luis naman at Sebastian ay itinuring bilang mga bayani ng mga taga-baryo. Tila nagbalik sa aking alaala noong nakaupo ako sa aming tahanan noong Mayo ng taong 1963. Nagbabasa ako noon ng balita sa pahayagan nang mahagip ng mga mata ko ang tungkol sa isang kulto na halos katulad ng mga isinalaysay sa akin noon ni Lupita. Noon ko lamang napagtanto na ang lahat ng mga sinabi niya sa akin ay pawang katotohanan. Ayon sa balita, ang magkapatid na Hernandez ay bumuo ng isang grupo ng mga babae na napilitang maglingkod bilang mga patutot sa isang bahay aliwan. Pagkatapos kong mabasa ang artikulo tungkol sa kulto ng mga aswang, ay gumawa ko ng paraan upang makita at makausap ang kaibigan kong si Lupita. Ngunit nabigo ako dahil ayon sa kanyang amo, bigla raw inilipat sa ibang lugar si Lupita. Labis akong nag-alala para sa kanya, subalit anong magagawa ng noon ay 16 anyos pa lamang na binatil yung gaya ko. Hindi ko na nakita pang muli si Lupita. Minsan ay inisip ko kung ano ba ang naging buhay niya sa mga taong lumipas at kung bumalik pa ba siya sa kanyang pamilya sa baryo nila. Kung sakaling ganoon nga ang nangyari, ang tanging nahiling ko sa Diyos ay sana naging maayos na sila ng kanyang pamilya at sana ay hindi na maulit pa ang malabangungot na naging karanasan nila noon sa mga kamay ng magkapatid na Hernandez at sa babaeng nagpanggap na isang diwata, ngunit baliw pala na naging aswang kinalaunan. Ngunit labis akong nabahala sapagkat noong taong 1989, may lumitaw muli na isang kulto na humihingi ng sakripisyo ng tao sa nasabing baryo. Bagamat hindi nagtagal ang nasabing may sa demonyo ring samahan, mayroon umano itong tinatawag na ulo, na ang katumbas ay madrina o mataas na prinsesa
na humihingi rin ng pag-aalay ng dugo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, kagaya ng kulto ng mga aswang. Wakas. Ngayon, natapos na natin yung pangalawang part ng kulto ng mga aswang. At yun na rin yung huli. Ito na rin yung huli. Last part ng kulto ng mga aswang. Sana ay nagustuhan nyo. At sana, suportahan nyo rin ang channel na ito. Fire Eye Tagalog Horror Stories. At shout out sa mga nag-subscribe sa atin sa bagong channel na to. At sa mga magpapa-shoutout, comment na lang po dito sa last part ng kulto ng mga aswang para mabasa natin lahat, ipunin natin, tsaka tayo mag-shoutout. Salamat po. At sa nagbigay pala ng ating kwento, salamat po sa iyo, Ma'am Yatile Garcia. Salamat po, Ma'am. Yun lang, shoutout po sa iyo.